Sa previous episode, nalaman natin na si Alan ay isang anak ng duke sa isang lungsod na kung saan pinagalitan siya ng kanyang kapatid dahil sa pagiging tamad nito, isa siyang overpowered na lalaki na nag-reincarnate pero itinago niya ito sa lahat. Matapos siyang palayasin sa imperyo, doon na nagkaroon ng interes si Alan na maglakbay mag-isa para sa gayon ay ma-explore niya ang buong lugar gamit ang kanyang kapangyarihan. Kalaunan nakatagpo siya ng mga babae at isa sa kanila ay kakilala niya at ito'y namangha at nagulat nang ipakita ni Alan ang kanyang kakayahan. Kahit ang mabangis at kinakatakutang dragon sa lugar nila ay di umubra sa kakayahan ni Alan, ito'y natakot sa kanya matapos nitong mapansin na isang overpowered pala ang kaharap niya. At sa pagpapatuloy ng ating recap, hinihiling niya kay Alan na gamitin ang sagradong espada at wakasan ang mabangis na hayop at sa sandaling ito, bumalik tayo sa daanan ni Noel kung saan sinusubukan niyang makuha ang atensyon ni Vanessa na lubos na nakatuon sa kanyang trabaho. Mapilit ang elf dahil siya'y gutom, na nagdudulot ng inis kay Vanessa na sana'y magpapalayo sa bata, subalit lumipas ang mga oras at abala pa rin ang panday sa kanyang gawain habang si Noel ay nakahanap ng makakain. Lumapit si Noel kay Vanessa at nagtanong kung paano niya nagagamit ang iba't ibang kasangkapan kaso nanatiling tahimik si Vanessa. Naiinis sa pagiging kamangmangan nito at nagpakalikot si Noel at nagbuhat ng malaking espada subalit nawalan ng balanse at nahulog, nagkalat ng mga bagay sa malapit. Gayunpaman ay hindi pa rin niya nakamit ang atensyon na hinahanap niya kaya't nagpasya siyang umurong at umupo ulit malapit sa duwende. Tinanong ni Noel kung ano ang maganda sa maghapong pagpukpok sa espada lalo na kung ito'y nagdudulot ng sakit, dahil sa hindi pagkain o pag-inom ng kahit ano sa loob ng ilang araw. Dahil hindi niya makuha ang kanyang gusto mula sa malayo, lumapit ang maliit sa isa at paulit-ulit na tinawag itong tanga dahil hindi man lang marunong magsalita, pero hindi rin nagtagumpay ang tactics na ito. Kinabukasan, natutulog si Noel kahit saan sa bahay habang patuloy ang walang humpay na pagpukpok hanggang sa biglang ipinagmalaki ni Vanessa ang espada na kanyang nabuo, itinaas ito ni Vanessa na may ngiti habang nakatingin si Noel ng may kuryosidad. Pagkatapos nito ay bumalik tayo sa kasalukuyang sandali kung saan iginiit ni Noel na patayin ni Alan ang hayop, kaso sinabi niyang wala siyang dahilan para gawin ito dahil ang lobo ay natutulog lamang sa kanyang sulok, malayo sa mga tao at sinabi niyang ayaw niyang gampanan ang paghihiganti ng elf kaya't kinuha ni Noel ang espada ng binata upang maghanap ng hustisya para sa kanyang sarili. Gayunpaman ay pinayuhan siya ni Alan laban dito at ipinaliwanag na ang nilalang na Fenrir ay may barrier na nagpapawalang bisa sa anumang atake mula sa mababang tiyak na level, halimbawa ang espada ay hindi man lang makakagasgas sa halimaw at pinaalala niya kay Noel na alam niya ito, dahil hindi pa siya nakakalikha ng armas na mas malakas kaysa sa sagradong espada. Sa pagbalik sa tuluyan, ipinaalam ng mandirigma sa natitirang grupo ang tungkol sa higanteng hayop sa hangganan. Naniniwala siya na may nagdala sa Fenrir na ito sa teritoryong ito dahil itinago ito ng ilang uri ng mahika at may kutob si Alan sa dahilan bago ito. Tinanong niya kung ibinunyag na ba ni Nalay at Beatrice ang kanilang tunay na layunin at napagtanto ng mga babae na hindi nila kayang itago ang anuman sa kanya, ipinaliwanag ni Lay na mga 3 buwan na ang nakalipas, ang sikat na general na si Searle ay isa sa pinakamalakas ng kaharian ay pinatay. Walang nakakaalam kung bakit. Ngunit ang salarin ay nagtangay sa ulo ng general at maraming spells ang ginamit upang subukang malaman ang motibo, kaso ito'y nananatiling misteryo hanggang ngayon at may mga hinala na ang may sala ay isang demonyo dahil ang mga nilalang na ito ay gumagamit ng mga mahika na hindi alam ng mga tao, ngunit dahil hindi kilala ang mga demonyo sa pagpatay ng mga tao at pag-aalala sa politika, marahil ay may ibang nag-uutos sa kanya. Dahil sa lahat ng mga dahilang ito, si Nalay at Beatrice ay nag-iimbestiga sa kasong ito sa lungsod na ito, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, naniniwala si Alan na mayroon siyang sospek. Samantala sa hangganan, nagtataka si Mylan kung sino ang nakawala sa camouflage ng Fimir dahil hindi ito simpleng bagay na magagawa, kaya naman ay naniniwala siya na nakaharap siya sa mas mapanganib na kaaway kaysa inaakala ni Horus. Pagbalik niya sa kanyang amo para magulat sa kanyang misyon, sinabi sa kanya na malapit na siyang kumilos dahil tapos na ang kanyang panahon sa lungsod na ito, kaya dapat dalhin ni Mylan ang mga ulo ng mga elf at ng mga santo at nakita ang babae na tila natatakot sa hiling. Tinanong ni Horus kung paano ang isang kinatatakutang Amazon ay maaaring maging sensitibo at nang lumitaw ang magical subordination collar sa babae, malinaw na sinabi ng lalaki na hindi niya tatanggapin ang hindi bilang sagot. Samantala,
gumagawa si Noel ng bagong mga sandata at naalala niya nang sinabi ni Alan na depende sa kung paano pinino ang kanyang espada. Baka isang araw ay makasakit ito ng isang Fenrir at hiningi ni Noel sa binata na sabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol dito at pumayag si Alan, hiniling sa elf na huwag maging reckless sa ituturo niya. Sa kanyang layunin na magpursige ay sigurado si Noel na isang araw ay malalampasan niya ang sagradong espada, ngunit ang kanyang pagkapagod ay umabot na sa puntong muli siyang nakatulog. Pagkatapos isang bangungot ang naganap na kung saan sa isang sandaling inatake ng Fenrir ang kanyang tahanan at natrap si Noel sa ilalim ng mga debris na nahulog mula sa kisame, sinubukan ni Vanessa na labanan ang Fenrir habang inaamin ni Horus na siya ay isang magaling na panday, ngunit ito'y problema para sa kanya dahil ayaw niya na may ibang makakagawa ng mga sandata na higit na superior sa mga sagradong espada. Sa sandaling iyon, sumugod si Vanessa laban sa lobo ngunit nasira ng magical shield nito ang kanyang espada, iniwan siyang walang laban sa harap ng nilalang. Matapos harapin si Vanessa, sumugod ang Fenrir patungo sa elf ngunit lumitaw si Ira at nagcast ng kidlat sa halimaw, dahil walang epekto ang mahika sa kanya, sumugod ang heroine at tinataga siya ng kanyang espada at pinilit si Horus at ang beast na umurong. Sa pagtakas ng mga kaaway, lumapit si Noel sa katawan ng kanyang amo upang ipagluksa ang kanyang pagkawala at sinubukan ni Akira na kumbensihin siya na asikasuhin ang kanyang mga sugat, ngunit tinanong ni Noel kung bakit ang espada ng heroine ay may kakayahang makasakit sa lobo subalit wala ito kay Vanessa. Di nagtagal, niyakap ng batang elf ang sandata na matagal ginawa ng kanyang amo at umiyak ng husto sa harap ng kanyang katawan at sa madaling araw, nagising si Noel na nakaramdam ng kakaibang gaan at narinig ang ingay sa labas. Inakala niyang sila'y ito subalit si Alan pala, na tinitiyak kung hindi ba talaga sumusobra sa trabaho ang panday na tulad ng ipinangako at pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa, natapos ng panday ang isa pang espada at bumalik dala ito sa gubat kung saan huling nakita ang Fenrir at humingi ng tawad kay Alan sa paggamit ng kanyang espada. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, hinarap ni Noel ang kanyang matinding kalaban at itinaas ang espada para saksakin ang halimaw subalit naunahan siya ng tunog ng espada at na-strike ng elf. Pagkatapos ma-stumble ni Noel ang kanyang mga paa, lumitaw si Horus at nagpahayag ng paghanga na hindi naging incapacitated ang babae sa swipe ng Fender. Sa wakas ay inihayag niya na hinahanap niya ang elf na si Noel Leonard at tinanong ng elf kung papatayin siya ng lalaki tulad ng ginawa niya kay Vanessa. At pagkarinig sa pangalang iyon ay kinamot ni Horus ang kanyang baba at naalala na pamilyar nga ang elf dahil kasama niya ang panday na duwende. Dahil dito, naniniwala si Horus na ang pagkamatay ng master at apprentice sa kamay ng Fenrir ay twist of fate, ngunit sinubukan ni Noel na pigilan ito at gayunpaman nang inatake niya ang lobo, tumalon ito sa ibabaw niya at tinamaan siya sa likod gamit ang kanyang hulihang paa. Dahil dito ay nais ni Horus magtanong ng isang huling bagay bago kainin ang elf, gusto niyang malaman kung maglingkod siya sa kanya dahil sayang ang kanyang pambihirang talento kung mapupunta siya sa tiyan ng Fenrir. Ang talentong ito ay ang Gram Vision, ang mata ng Sovereign Fairy na isa sa 5 kilalang regalo sa mundo. Sa kabila nito, nangako si Horus na gagantimpalaan ang panday tulad ng ginagawa niya hanggang ngayon sa kanyang subordinate na Amazon dahil matapos niyang wasakin ang kanilang homeland. Dinala niya ang babae para maglingkod sa kanya. Dahil dito ay sinagot ni Noel na mas pipiliin niyang mamatay kaysa maglingkod sa lalaking ito, kaya't ikinalungkot ni Horus ang maling desisyon ng babae at iniutos sa higanteng lobo na tapusin siya, ngunit bago ang huling hampas ay lumitaw si Alan at nailigtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Nakita ang kakayahan ng batang lalaki at inamin ni Horus na minaliit niya ang kanyang mga talento subalit sa parehong oras, naniniwala siyang hangal ang batang lalaki na iwan ang kanyang pangunahing post para makarating doon dahil kung may mangyari sa prinsesa, mahihirapan silang maabot siya sa tamang oras. Sa kabilang banda, nasa loob na si Mylan ng kwarto ni Nali at Beatrice kaso habang papalapit siya sa kama ni Prinsesa Le, isa lamang itong nakataling sofa at sa katunayan, handa na ang dalawa para sa tagpo na ito at naghihintay ng nakatago para sa pagdating ni Miley. Pabalik kay Alan ay tinuya niya ang kay-abangan ng kaaway dahil hindi nito naisip na maaaring matuklasan si Mylan at alam kung paano siya gumalaw, naglagay ang binata ng isang hadlang na nagpapawalang bisa sa invisibility sa paligid ni Lai, na naging target ng ganitong mga plano ng maraming beses sa kanyang nakaraang buhay kaya higit pa siyang sanay dito.
Natuwa si Horus na binanggit ng binata ang kanyang sinasabing nakaraang buhay at alam niyang kahit na ibunyag si Mullen ay hindi ibig sabihin na matatalo siya ni Beatrice sa silid. Nagbanggaan ang dalawang mandirigma para sa buhay ng prinsesa ngunit nang malapit na si Beatrice na ilabas lahat ng kanyang lakas laban sa kanyang kalaban, doon ay pinahinto siya agad ni Lai. Sa pangyayaring ito ay nakakuha ng bentahe si Miley at tinamaan ang kanyang kalaban sa siko. Pinawala ito ng malay at dahil dito ay malinaw na ang daan para kay Miley na tapusin ang prinsesa subalit sa halip na tapusin ang trabaho, nag-atubili si Miley hanggang sa nagawang iligtas ni Beatrice ang kanyang kaibigan sa tamang oras. Mula sa malayo, nakita ni Alan na hindi na kailangan ng dalawa ang anumang tulong at ipinaalam kay Horus na nabigo ang kanyang tangka sa pagpatay. Naniniwala pa rin si Horus na kontrolado niya ang sitwasyon dahil hindi masaktan ang Fenrir nang wala ang sagradong espada, kaya inutusan niya ang lobo na wasakin ang walang galang na binata. Ang nakakatakot na presensya ng halimaw ay nagpabalik kay Noel ng lumang mga pangitain ng kanyang trauma at sumigaw para kay Alan, subalit nagawang mabutas ng mandirigma ang katawan ng halimaw ng walang malaking problema, na nagpatakbo kay Horus sa sandaling iyon sa harap ng gayong malakas na puwersa. Di nagtagal ay bitbit ni Alan si Noah pabalik sa bahay, sinamantala ang katotohanang nawalan ng malay ang elf matapos siyang gamutin at bukod pa rito, gumugol siya ng buong gabi sa paggawa kaya inaasahan na ang pagtulog. Sa mga sandaling iyon ay dumating si Lee na tumatakbo patungo sa kanyang kaibigan upang makita kung kamusta siya, sa kabutihang palad ay ayos lang ang lahat ngunit hindi masaya si Noel nang magising siya at makitang bitbit siya ni Alan nang walang pahintulot. Kinabukasan, natuklasan nila na lumaya si Mylan mula sa spell ng pagsunod kay Horus kaya dapat na siyang makapagsalita ng malaya. Iniisip ni Beatrice na pinakamabuti na dalhin siya sa opisyal na paglilitis sa kapital subalit naniniwala si Lai na hindi masama ang babae kaya gusto niyang makahanap ng mas mapayapang paraan para malutas ang sitwasyon. Ipinapaalala ng bodyguard na sinubukan ni Mylan na patayin ang prinsesa kaso sinagot niya na hindi iyon ang intensyon ng babae. Naniniwala si Lai na may naghihintay sa kanyang tao kay Mylan kaso ipinaliwanag ng babae na nasunog ang kanyang homeland at wala na siyang natira, walang mapuntahan. Sa sandaling iyon, naalala ni Noel nang siya ay sinagip ni Vanessa at pagkatapos ay tinanong ang kanyang pangalan at ipinaalam ng panday na duwende na dadalhin niya ang elf sa kanyang bahay sa lalong madaling panahon. Sa isang sandali ng empathy ay pinutol ng elf na panday ang mga tali ng Amazon at pinalaya siya at bukod pa sa pag-invite sa babae na manirahan sa kanyang bahay. Nagtalo si Beatrice na maaaring umatake ang babaeng ito kay Lee anumang oras, ngunit naniniwala si Noel sa kabaligtaran at kung mangyayari iyon, makakatanggap si Mylan ng matinding galit. Dahil dito ay naantig ang babae sa suportang natanggap mula sa estrangherong ito at nagsimulang umiyak. Iniisip ni Beatrice na masyado siyang naging matigas sa babae kaso ang mga luha ng babae ay luha ng saya kaya't naman, napagtanto ni Alan na nalutas na ang problema ngayong araw. Pagkatapos sa kalagitnaan ng gabi, bumalik siya mag-isa sa gubat at nagcast ng isang makapangyarihang spell at samantala, malayo si Horus sa ating bida at tiyak na nakaligtas siya sa kamatayan kaso gayunpaman, nagtataka siya kung sino ang batang iyon na may kahangahangang kakayahan. At sa pag-uusap tungkol sa kanya, nagcast si Alan ng spell sa eksaktong lugar kung saan naruroon ang matanda kaya't tinamaan ng spell ang lalaki at nagbukas ng isang rift sa daan at pagkatapos, lumapit ang isang nakakakilabot na nilalang sa lalaki na kalmado. Sa sandaling iyon ay dumating si Alan para magtanong ng ilang bagay na kailangan niyang malaman, ngunit mukhang may nauna nang dumating sa kanya at pagkatapos, bumalik ang nilalang sa korte ng Westfeld at nagulat na nilipol niya si Horus upang maiwasan ang pagtagas ng impormasyon. Ayon sa Duke, ito ang minimum na dapat gawin dahil ang sisi ay nasa mga demonyo at lalo pang sinabi ng kanyang anak na nagpakita lang ng palabas ang mga demonyo para hindi lang matapos sa pagpatay sa santa o sa elf, kaya parang hindi sila kasing husay ng kanilang ipinapalagay. Dahil dito, ipinahayag ng demonyo ang kanyang hindi pagkakasundo at ikinagulat ng binata at agad niyang sinabi na siya na ang bahala sa prinsesa at sa elf, inanunsyo ng duke na siya ang bahala sa bayani ng arsobispo, ngunit hiniling ng kanyang anak na manatili siya sa arsobispo dahil hindi siya tulad ng kanyang kapatid na nabigo at kaya niyang hawakan ito ng madali. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nating episode.